Miss Universe is a cooking show. So yan guys, ayon sa mother ni Michelle Marquez din na si Miss Melanie Marquez. But before we continue guys sa ating topic, please click the bell button below and don't forget to subscribe to my YouTube channel guys. And then comment down with regard to the topic that I'm going to discuss with you right now, okay? So, yun na nga guys, no, let's talk about let's gonna make a reaction doon sa statement during the interview ni Miss Melanie Marquez with Rene Salud, okay, no? So, yung kanyang pananaw doon sa nangyari sa resulta sa Miss Universe 2023, and you know, we will never move on, no, until the owner is replaced. So ito na nga guys, no, of course, as a mother, she's so proud sa performance talaga ni Michelle, no? So yung walk, yung gown na pinili, so that's actually a tribute, no, sa kanyang ina. So of course, as a mother, sobrang happy siya na binigyan siya ng tribute ng kanyang anak. And then all throughout the conversation, no, or the interview with Rene Salud, talagang makikita natin guys na napaka well-mannered ni Miss Melanie Marquez, no? Talagang kitang-kita natin yung kanyang breeding. And of course, she came from a prestigious family, no? So, di ba, kilala at may kaya sa buhay. And then, eto na nga talaga guys, no? Ito talaga yung pagkakataon na hinihintay ko na mag-comment talaga, mag-react talaga ang mother ni Michelle D doon sa Miss Universe, especially na actual niya guys, no, nandoon siya, napanood niya. So dahil legit no, may title holder siya, Miss International 1979, at the same time super model of the world. So di ba, so with that, with those achievements in life, I think it's more than enough, no, na talagang mayroon siyang kay para i-justify yung mga bagay-bagay, because Melanie is Melanie. So another thing, talagang napakabongga ng kanilang family kasi they're always thankful sa mga Filipino, no, the love and support to our Filipinos. Could imagine before, hindi talaga 100% na sinuportahan si Michelle ng Pilipinas, but you know, as what happened during Miss Universe, diba? Daming bumaliktad, tumambling, talagang maka-Michelle na. And gano'n naman talaga, no? Nakita ng tao kasi talaga, not just sa yung Philippines, but all through a lot of people in the world, no? They have witnessed how this Thai owner really made something, you know, different, twisted, no? A lot of things para lang makapasok yung kanilang kandidata na si Antonia Porcel. So, yun lang. And then, ito na nga, ano, so, ito yung mga hinighlight taga ni Miss Melanie Marquez. She's very disappointed sa Miss Universe. And then, sinabi pa niya doon, guys, na talagang nagkaroon ng parang, alam niyo yun, parang misunderstanding doon, na talagang they're trying to correct the mistake, no? Kasi nga si Michelle na nga ang in-announce na top 5 Pinos, no? And then bakit si Thailand ang ipinapasok? So, you know, the organizer trying to, you know, correct the mistake, but the owner of Miss Universe, si Halo, was actually stopping the staff. So, syempre, as an owner, siyang nasunod. So, imagine niyo guys, no, talagang binigyang pansin, binigyan din talaga yon ni Miss Melanie Marquez, na according sa kanya, talagang trinaydor, it was a traitor, poor, and then no breeding, no? The owner himself, because she used the pronouns he to the owner of Miss Universe, no? So, and then according to Miss Melanie Marquez, di ba? I told you guys, I don't believe that Miss Universe is actually in the state of bankruptcy, because according to her, it's just like a strategy so that, you know, instead of yung advocacy ng Miss Universe ay talagang tumulong to have an advocacy, ay
maging commercialized, no? To make the organization commercialized. So, di ba? Grabe. And then, yun nga, binaboy daw talaga ang Miss Universe, no? That's yung mga words na binitawan talaga ni Miss Melanie Marquez. And, ayun, she believes that Miss Universe is indeed a cooking show, no? So, ayaw nga naman niya na manggagaling sa pamilya niya o sa kanya ang mga ganong salita. But, people speak already. So, tama naman, no? Yan nga sinasabi ko, sila na family, pangit naman kung sila yung magsasabi ng cooking show, maglabas ng negative statement nung una, no? Na against, pero deep inside alam na nila yun. Kaya lang, hinintay lang talaga ang tao na witness, no? So, parang ganon. And then, ayon pa nga sa kanya, talagang ang may-ari ng Miss Universe ay walang respeto. He has no respect, the owner of Miss Universe, no? Anja Cradutate. So, and then about pa nga sa issue na, di ba, inisyuhan pa yung anak niya regarding kay Antonia. So, according to her, nakiride on na lang itong taytay na ito, no, sa kasikatan ni Michelle Marquez. Kasi hindi naman na siya napapansin eh. Kaya mawa na lang siya ng paraan para makiride on, di ba? So, ganun. So, now the question is, how can we stop this, fucking honor, no, of Miss Universe to be out of the organization? Okay? So, paano natin siya, guys, magpapatalsik, may stop yung kanyang kabalahuraan? Simple lang. Let's not support. So, I'm actually, nananawagan ako sa ating mga kababayan, no? Sige, pabayaan nyo yung mga gustong sumali, bahala sila sa buhay nila. Pero, katulad kila Ati sa Manalo, and mga kilalang may mga pangalan na, utang na loob naman, no? With respect to what happened to Michelle D, i-boycott muna natin. Hayaan natin yung ibang walang utak na sasali dyan. Alam na nga kasi nila na niluto na. Tuloy ito kahit noong panahon pa lang ni Celeste Cortese. Kaya ako tumatayo talaga ako nun sa panig ni Celeste Cortese. Dahil alam ko maganda siya. Communication skills niya pasok na. Nag-aral talaga siya, sinikap niya. So napaniwala tayo na low ang com skills ni Celeste Cortese. Pero si Michelle D, one is enough. Once is enough. Two is too much, no? So, yung mga kababayan natin, kaya guys, to be honest, no, ako bilang isang vlogger, syempre gusto ko mag-content about sa Miss Universe kasi kilala, pero regarding sa nangyari, parang tinatamad ako talaga, guys, mag-cover, no, magbigay ng mga review or reaction sa upcoming Miss Universe Philippines. I'm not interested, to be honest, no? So I don't care kung hindi madagdagan yung view time ko dito sa YouTube. Ay, hindi ko sila cover kasi wala akong guts talaga, guys, na gano'n, no? Kasi unjustified yung nangyari, injustice yung nangyari kay Michelle D. So, gano'n. Ay, mga taga-taytay talaga, no? Talagang, alam mo yun, kulang talaga sila sa utak, no? Gano'n sila. Kulang talaga sila sa alam mo yun, sa pagiging tao, no? So, kaya alam nyo, guys, nung pinapanood ko yung interview ni Miss Melanie Marquez with Rene Salod, talagang nakaka-touch, no? Kasi andun na putting yourself into her shoes kay Melanie Marquez. Talagang sobrang disappointed ka talaga. And I'm really proud of Miss Melanie Marquez to stand up, no? And talagang to voice out, no? Para talagang isiwalat niya yung nangyari sa Miss Universe at sa kanyang anak, at yun nga ang tamang pagkakataon. So thank you sa interview na yun, guys, no? So ganun dapat, no? Let's distance muna tayo sa Miss Universe kasi hanggang ngayon talaga hindi talaga tayo makamove on sa nangyaring to, at para may pamukha natin sa may-ari ng Miss Universe, no? Nakakarma naman sila Talagang sabi nga ni Miss Melanie Marquez, talagang lugi siya, no? Kasi sabi nga, hindi na lang niya nilubos-lubos ang pangdadaya niya. Dapat ipinanalo na lang niya yung kanyang kandidata, ang kanyang bansa.
no? So gumawa pa ng nag-segue pa eh. So yun lang guys, no? At talagang interesting itong topic na to na nagbigay ng statement si Miss Melanie Marquez. Miss Melanie Marquez is a title holder. Sabi nga niya, beauty pageant, it's not just all about face, pero mayroon ka dapat posture, and then most of all, you have the heart and mind. So yun lang guys, that ends our conversation for today. So please comment down whatever your thoughts. Please let me know. And para magkaroon tayo guys ng more interesting topic dito sa aking YouTube channel. Yun lang guys, thank you so much. Ciao!